Gandang gabi, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na usapin tungkol sa pasasalamat. Alam mo yes friend kong Bibi, kung meron mang mga unang tao na papasok sa isipan mo kapag sinabi yung salitang pasasalamat, siguro ito yung mga taong nakasama mo. Nakasangga mo sa loob ng maraming taon, 'di ba? Walang iba kundi yung mga pamilya at kaibigan mo. Kaya grabe talaga yung gratitude natin sa mga mahal natin sa buhay, no? Na kahit anong mangyari, alam mong sila yung laging nandyan para sa'yo. At ramdam mo na hindi ka nila pinabayaan or kailanman pababayaan. Kaya mga yes friend, let us keep on appreciating those people who value our existence. And ang pinakamahalaga rin sa lahat, 'di ba, aside from those people, yung mga nakakasama natin araw-araw, yung mga ibinigay sa atin para makaramay natin sa bawat saya at bawat hirap ng buhay na ito, no, ang higit naman na nagbigay sa kanila diyan sa iyong tabi ay ang nasa itaas, 'di ba? Kaya isang malaking pasasalamat din para sa kanya, no? Na siyang nagbigay ng lahat ng blessings, 'di ba? Mga biyayang nakuha natin, hindi lang yung mga bagay na hiniling mo. And of course, 'di ba, pati yung mga natupad na kahit hindi mo hiningi, 'di ba? Yung simpleng pagising mo araw-araw, 'di ba? Yung buhay mo na ibinibigay niya pa rin sa iyo araw-araw dito sa mundo. Kaya nga sinasabi nila, 'di ba? Every gising is a blessing. Pagdilat mo pa lang ng mga mata mo sa umaga, meron ka ng bagay na pwedeng ipagpasalamat, na dapat ipagpasalamat. Lahat ng pagpo-provide, guidance and all, 'di ba? We owe everything to Him. And Bibi, for sure, marami rin sa atin ang sinubok na talaga, no, sa loob ng maraming taon, sa mahabang panahon. For sure, maraming dagok, umbag, pasakit, unos, yung dumaan na sa buhay natin, yung naranasan mo. O ay man, pakinggan yung mga terminologies na ginamit ko, yung mga salitang ginamit ko, no? Pero baka nga wala pang katumbas na salita yung lungkot na naranasan ng iba sa atin out there, no? Yung mga iba nating yes friend na mas malalim pa yung pinagdaanan, mas masakit pa yung sugat na naramdaman. Kaya isipin natin na merong iba dyan, mas mabigat pa yung pinagdadaanan. Problema mo, hindi mo lang gusto yung ulam. Diba? Feeling mo pinagsakluban ka na ng langit at lupa. Hindi ganun yun. Hindi mo alam, may mga tao sa paligid mo na walang makain. Walang choice kasi wala naman silang pambili, walang pantusto sa araw-araw. Pero surprisingly, sila pa yung mas may gratitude, di ba? Mas nagpapasalamat. Pero hindi ko naman ini-invalidate yung nararamdaman mo, no? Of course, kung naghahangad ka pa ng mas magharbo, di ba? Ng so much more in this very life, sa buhay na ito, kung ano pa yung gusto mong maranasan at matamasa, well, wala namang masama dyan, no? But I'm just saying is, kung ano yung nasa harapan mo ngayon, ipagpasalamat mo pa rin kasi nandyan siya ngayon. Diba? Wag mo naman isang tabi, wag mo naman isa walang bahala. Diba? Wag mo namang sabihin na ano ba naman yan, ito lang yun. Reklamador ka, ayan na nga, o nasa harapan mo na, samantalang hindi mo alam yung iba dyan, yan yung pinapanalangin, yan yung gustong makuha. Oo, pwede ka namang humiling ng masigit pa dyan. Pero magpasalamat ka kasi meron ka pa rin yan. And ano't ano pa man yan, diba, one thing is for sure, ikaw yes friend, kung meron kang pinagdadaanan, meron kang pagsubok na feeling mo hindi mo na malampas-lampasan, lagi ka na lang nandyan. Well, kapag binigyan naman tayo ng matinding pagsubok sa buhay, no, tandaan nyo na lang na meron niyang kalakip, meron niyang kasama sa package
Yung mga angels na tinatawag natin, yung mga angels na tutulong sa atin. Hindi natin yan haharapin or kakayanin na mag-isa lang. For sure, may ibibigay at ibibigay sa atin mga tao na hindi mo namamalayan nakakatulong na pala sa'yo, no? At sila yung mga anghel na tinutukoy ko. Halimbawa, meron kang sakit. Tapos, hindi mo mabasa yung reseta ng doktor na ibinigay sa'yo. Yan, yung pharmacist na magbibigay sa iyo ng gamot, ng tamang prescription. Ayan, matuturing mo ng angel yan. Kasi tinulungan ka niya na makakuha ng gamot para sa nararamdaman mo. Yung driver ng jeepney na nasakyan mo na kung pwede naman, hindi ka niya pasakayin, lampasan ka na lang niya. Pero hindi, pinasakay ka pa rin niya. Diba yung mga customer sa tindahan mo, nasa kabila ng kaliwat ka ng tindahan dyan sa lugar ninyo, napili niya na dyan pa rin bumili sa inyo para may kita ka. Alam mo yun, yung mga small things na most of the time ay natatake for granted natin ay pwede palang ipagpasalamat. Pwede palang tignan sa magandang perspektibo. Kaya mga yes pa rin, isa yun sa mga kailangan nating ma-realize, no? Isa yan sa mga kailangan nating ma-appreciate. Yung mga taong ibinibigay sa atin para tulungan tayo constantly. Mas pasalamat nga tayo, di ba, kung walang hinihinging kapalit. Talagang wholeheartedly, buong puso. Ang gusto niya lang at ang pake niya lang ay matulungan ka. Alam mo, Bibi, again, nakulang na naman yung oras natin na to para pag-usapan yung salitang pasasalamat. Kasi napakalawak na aspeto niyan, di ba? Kasama na dyan yung pasasalamat para sa mga karanasan na nagpatibay sa'yo. Ayan, kagaya ng ex mo, di ba? Yung ex mo na niloko ka, sinaktan ka, yet natuto ka. I mean, you learn your lesson in a hard way, pero may natutunan ka. May binaon kang aral na sa mga susunod na pagkakataon na papasok ka ulit sa relasyon, at least alam mo na. Diba? Hindi ko sinasabing pasalamatan mo yung ex mo, ah. Of course not. Niloko ka, diba? Tapos pasasalamatan mo siya. Ano siya, gold? What I'm just telling is, pasalamatan mo yung bawat sitwasyon na meron ka. Hanapin mo or tignan mo pa rin at some point yung better side of it. Diba? Halimbawa, meron kang nakitang baso na merong laman na tubig na kalahati. Tignan mo siya as basong may laman, hindi basong may kakulangan at hindi puno. And that's how you make life more positive, more optimistic. I-appreciate mo yung mga bagay sa paligid mo. Pasalamatan mo yung mga taong dumating at nagdaan sa buhay mo. 'Di ba? Para sa mga taong nawala sa'yo na nag-iwan ng mga magagandang alaala, pasalamatan mo sila. Kahit wala na sa piling mo, kahit hindi mo na nakikita, kahit hindi mo na naririnig, kahit hindi mo na nahahawakan, kahit sa diwa mo man lang, mapasalamatan mo sila. At least alam mo sa puso mo na meron kang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob dahil minsan sa buhay na ito ay naranasan mo ang experience ng isang mabuting tao, 'di ba, na pinahiram sa buhay mo. Sa mga kaibigan mo, kamag-anak, katrabaho, kakilala, karelasyon, lahat yan. Kung kayang pasalamatan, pasalamatan mo. Simpleng salita. Isang salita. Salamat. Na sobrang gaan at sobrang sarap ng kahulugan. Kaya gagamitin ko na rin po yung opportunity nito, no, para sa mga tao sa buhay ni Biboy Bibo. Salamat kasi naging bahagi kayo ng buhay ko. Yes, special mention yarn. Part ng buhay ko yarn. Sabi ni Kuya, sino ka ba? Ako to si Biboy Biboy.
Kabibitay mo 9 to 12 midnight. 'Di ba? Ayun, 'di ba? Pasalamatan mo kahit sinong tao na parte at bahagi ng buhay mo. Pasalamatan mo kahit kaaway mo. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mo siyang pasalamatan. Kasi na-uplift yung spirit mo, yung confidence mo kapag nakikita mo siyang nahihirapan. Ayan, pasalamatan mo, 'di ba? At sa mga nagpasama ng loob natin, sana hindi na po tayo magkita sa susunod na buhay. Sana hindi na tayo magkakakilala kung sama ng loob lang din naman ang dulot natin sa isa't isa. At syempre, special mention din para sa iyo na mahal ko ng labis. Pasalamat ka, malayo ka. Hindi kita makikis. Ang harot. Oo, 'di ba? Yan yung mga partners natin in life. 'Di ba? Na pinanganak naman kayong magkahiwalay at hindi magkakilala pero pinagtagpo kayo ng tadhana para tulungan at mahalin ang isa't isa. O, pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo ang iyong jowa, pasalamatan mo ang iyong asawa. 'Di ba? Kung katabi mo siya ngayon, i-kiss mo ng masarap. Ano na lang ba yung lambingin mo, yakapin mo, halik-halikan mo bilang paraan mo ng pasasalamat dahil nandyan siya sa tabi mo, 'di ba? Pasalamatan mo rin yung asawa mo. Kasi, hello, tinupad niya yung pangarap mo na maging kayo. Kasi kung hindi ka niya pinansin noon, isipin mo, edi sana nasa akin siya ngayon, 'di ba? Nang-angkin pa ng asawa ng iba, nakakainis. Well, anyways, yes, friend. Gusto lang din kitang pasalamatan dahil sa iyong patuloy ng pakikinig at pagsama kay Biboy Bibo hanggang sa mga oras na ito, no? Naway ma-enjoy mo ang mga susunod na araw. Araw ng pahinga, araw ng holidays dahil magkakaroon tayo ng long weekend. Sana all. Pero wag kang mag-alala dahil kapiling mo pa rin ako, DJ Biboy Bibo, dahil magkakasama at magkakarinigan pa rin tayo bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, Bibi. Mwah mwah.